Kabanata 371. Habang siya ay umuungal, nakalok si Zuangho kay Zephyr Khan. Obviously, kikilos siya. Mukhang kailangan kitang turuan kung paano kumilos. Pagkasabi niya noon ay biglang tumaas ang momentum na pinakawalan sa kanyang katawan. Si Zuangho ay isang henyo sa martial arts, isang nangungunang henyo. Siya ay may kakilakilabot na kakayahan ng 12 sinag ng liwanag, na bihirang makita sa loob ng 1,000 taon. Ang aura ng isang Level 5 Agility Realm Master ay biglang pinakawalan, at ang hangin ay agad na naging abnormal na tumitigil. Hehe, mamamatay na si Zephyr Khan. Na-provoke niya ang isang alagad ng Pride Peak, siguradong mamamatay siya. Pagmamalaki ni Ricky Schaffer na may masasamang ngiti sa labi. Hindi lang siya, pati si Theobald Son sa isang tabi ay may ganoong ekspresyon. Halatang inaabangan nila ang eksenang ito. Daddy. Nang bumagsak ang boses ni Zuangho, isang kaluskos ang biglang tumunog sa kanyang katawan. Pagkatapos, narinig ang ungol ng tigre. Sky-splitting tiger fist. Kasunod ng galit na dagandong ni Zuangho, ang heaven-shaking tiger art ay agad na sumanib sa kamaong ito. Kasunod nito, isang malabong anino ng tigre ang lumitaw sa kanyang katawan. Sa kanyang kamao, kitang-kita ng isa ang maraming pattern ng tigre. Hindi ito ang paninindigan ng isang archaic na bloodline, kundi ang hitsura na ipinakita niya sa ilalim ng impluwensya ng kanyang heaven-shaking tiger art. Ang sky-splitting tiger fist ay halatang masungit. Habang sumusuntok ito, umungal ang isang mabangis na tigre at lumapit kay Zephyr Khan. Ang mga alagad na malapit dito ay nanginig sa ilalim ng nakakatakot na panggigipit. Nagmamadali silang umatras para hindi maapektuhan. Malinaw, ang sky ni Zuangho ang paghahati ng Tiger Fist at ang sarili niyang heaven-shaking tiger art ay nag-complement sa isa't isa at nagkaroon ng supportive effect. Emph. Malamig na ngumuso si Zephyr Khan. Biglang gumalaw ang kanyang figure. Klang. Isang enerhiya ng sword ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ito ay tulad ng isang nakasisilaw na Milky Way. Matapos makapasok sa Level 3 Agility Realm, ang swordsmanship ni Zephyr Khan ay bumuti ng husto. Habang umiikot ang kanyang espada, mabilis na lumabas ang isang alon ng kahangahangang kapangyarihan. Boom! Ham! Bahagyang nagbago ang mga mukha ng lahat ng matatanda sa kawalan. Nakakatakot na sword focus. Ang mga matatanda at matataas na antas na miyembro ng sekta ay pawang walang kapantay na mga master, at ang kanilang paningin ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong mga tao. Ang focus ng espada ni Zephyr Khan ay higit na nakakapangilabot kaysa sa ordinaryong espada, na parabang ito ay nakahihigit sa lahat ng mga disipulo. Ito ay walang talo. Bukod dito, ang pinakakahangahangang bagay ay ang dagdag na epekto ng sword focus ni Zephyr Khan sharpness. Buzz. Habang kumikislap ang liwanag ng espada, isang mahabang ilog na parang sword na enerhiya ang lumundag. Buzz. Bang. Ang lakas ng espada at anino ng tigre ay nagbanggaan sa isang iglap. Nagkaroon ng stalemate. Ang lalaking ito. Nang makita ang pagganap ni Zephyr Khan, ang lahat ng mga disipulo ay nagsimulang magmukhang gulat. Maging ang mga alagad ng Horizon Peak ay naisip ang nakaraang pagganap ni Zephyr Khan. Kahit na ang potensyal ng taong ito ay karaniwan lamang, mayroon lamang siyang potensyal na 2 sinag ng liwanag, ngunit siya ay palaging isang demonyong pag-iral. Si Ricky Schaffer, partikular, ay may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Obviously, naisip niya ang kanyang karanasan. Noong lumaban siya kay Zephyr Khan, pinilit pa siyang bumalik. Senior kuya, mag-ingat ka sa batang ito. Kakaiba ang bilis niya. Sigaw ni Ricky Schaffer at pinaalalahanan si Zuangho. Oo nga, ang figure ni Zephyr Khan ay biglang huminto at sinamantala ang pagkakataong bawiin ang kanyang lakas ng sword. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa isang kidlat, at kakaiba siyang gumalaw ng 12-dosenang metro pasulong. Hawak ang kanyang espada, tinadtad niya si Zuangho. Kabanata 372. Hahaha. Zephyr Khan, nililigawan mo si kamatayan. Matapos matanggap ang paalala ni Ricky Schaffer, umikot ang isip ni Zuangho habang nagre-react siya sa babala ni Ricky Schaffer. Boom!
Marahas na nanginginig ang kanyang mga braso na parang dalawang bundok. Biglang, ang kanyang mga braso ay mabilis na nagbago sa dalawang ilusyon na imahe ng mga tigre. Tatlong anino ng tigre. Binubuo nito ang poster ng isang tatlong bituin na gasuklay, ngunit ang layunin ng pagpatay sa gitna ay naging sangkap. Sa oras na ito, si Zephyr Khan ay binalot ng tatlong tigre na ito. Hindi siya makausad o makaatres, kaya't lumaban na lamang sila. Sa orihinal, ang kaharian ni Zhuanghu ay mas mataas kaysa kay Zephyr Khan, na nangangahulugang binyo-bully niya ang mahihina. Pero ngayon, pinaalalahanan pa ni Ricky Schaffer si Zhuanghu. Saglit, ang mga disipulo ni Spirit Time Peak ay nagsimulang tumingin kay Ricky Schaffer ng may paghamak. Kinasusuklaman nila ang disipulong ito ng labis. Gayunpaman, ang higit na napupuot sa kanya ay ang mga alagad ng Supreme Peak, lalo na si Amber. Pulang-pula na ang maliit niyang mukha sa galit. Ricky Schaffer, napakalayo mo na. Humph. Ngumisi si Ricky Schaffer at hindi sumagot. Sa sandaling ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Zephyr Khan. Bagamat ang tatlong anino ng mga tigre na ito ay hindi kakaiba tulad ng primordial bloodline, hindi sila maaaring maliitin. Nabuo sila ng tunay na enerhiya ng buong katawan ni Zhuanghu, na may nakakatakot na kabagsikan. Ramdam ang mapanirang kapangyarihan ng tatlong anino ng mga tigre, bakas sa mukha ni Zephyr Khan ang kaunting lungkot. Hindi pa niya talaga sinubukang patayin si Zhuanghu. Hindi niya inaasahan na pinilit siya ni Zhuanghu kung saan-saan. Noong nasa lakas na siya, nagawa niyang lumaban sa mga masters ng agility. Ngayon, naabot na niya ang ikatlong antas ng agility, ngunit itinuring pa rin siya bilang isang papay. Klang! Biglang gumalaw ang mahabang espada ni Zephyr Khan. Biglang gumawa ng mabilis na tunog si Draken. Sa pagharap sa tatlong mababangges na tigre na sumusulpot, hindi siya umiwas bagkos ay mabilis siyang sumugod. Lumabas ka. Habang lumilipad pataas ang mahabang espada, ang isang malakas na enerhiya ng espada ay mas malakas at mas matalas kaysa dati. Ang malakas na liwanag ng espada ay talagang nagpapaliwanag sa lugar sa loob ng 100 metro. Isang makinang na liwanag ang kumikislap. Nagulat ang lahat ng mga alagad na naruroon nang makitang sa pagiging espada ni Zephyr Khan, na punit ng matalim na gilid ang lahat. Sa sandaling nakilala nito ang tatlong tigre, direkta itong naglabas ng isang hindi pa nagagawang kakilakilabot na kapangyarihan sa pagputol. Buzz! Ang enerhiya ng espada ay kumislap at nawala. Tila nagyelo ang mga butil ng focus ng espada, na umaagos sa itaas ng enerhiya ng espada. Ang mapanirang kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Sa partikular, puno ng paghanga ang ilang alagad na nagpractice ng espada. Ang focus ng espada ay talagang isang uri ng kakilakilabot na kakanyahan na makikita lamang ng pagkakataon. Umuungol. Habang umiiyak ang tatlong mabangis na tigre, nanginginig ang katawan ni Zhuanghu. Ang kanyang mukha ay nakakamatay na mapatla at may bakas ng dugo na lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Malinaw, pagkatapos na ang mabangis na tigre ay nag-evolve mula sa tunay na enerhiya ay nawasak, siya ay nasaktan din ng husto. Ngunit mas maraming pinsala ang nagmula sa kanyang puso. Siya ay natalo ng isang alagad lamang ng Levi 3 Agility Realm. Isa siyang master sa Levi 5 Agility Realm, at wala sila sa parehong level. Napatingin si Zephyr Khan sa mga nakapaligid na alagad na pilit pa ring pinapalibutan siya ng poker face. Napamura siya sa puso, lalo na ang mga bagong alagad ng Pride Peak. Sa panahong ito, hindi na sila kasing yabang ng dati. Isang mahinang tingin lang ang nakita. Ang ganitong uri ng sword focus at ang matalas na kapangyarihan nito ay napakakilabot. Ang tunay na enerhiyang tigers ay hindi mahina. Hindi ko inaasahan na mapuputol ito. Anong uri ng sword focus ang naintindihan niya? Nagulat ang ilan sa mga matatanda sa kawalan. Kabanata 373. Ang pangit ng ekspresyon ng mukha ni Ethan Klein. Gayunpaman, ito ay nasa loob din ng kanyang mga inaasahan. Ang kanyang alagad, si Drogo Rogers, ay namatay dahil dito noong hinahabol niya si Zephyr Khan. Ngayon, parang sigurado na siyang si Zephyr Khan ang may gawa nito.
Isang manipis na ulap ang kumurap sa kanyang mga mata. Hindi na minamaliit ni Ethan Klein si Zephyr Khan. May kakayahan ang binatang ito na patayin ang kanyang mga kalaban na nasa mas mataas na antas. Sa ilalim ng kawalan, ang mga mata ni Zephyr Khan ay kumikinang sa malamig na liwanag habang nakatingin kay Ricky Schaffer, Theobald Son, at sa iba pa. Ang pagpatay sa kanyang mga mata ay hindi nakatago, dahilan upang manginig ang mga taong ito. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman nila, lalo na sina Ricky Schaffer at Theobald Son, na kung muli nila siyang i-provoke, talagang maglalakas loob si Zephyr Khan na patayin sila. Swoosh! Gising! It's 9.9 sale. Kumuha ng Vice Cosmetics Lip Shaper, Hydro Flask Tumble. Pagtataka at kabaliwan. Walang dapat ikabahala ang lalaking ito. Bagamat gustong patayin siya ni Zephyr Khan, ayaw niyang masyadong masaktan ang Pride Pick. Bukod dito, hindi niya kayang patayin si Zhuanghu sa harap ng mga disipulong ito. Zephyr Khan. Go to hell. Gayunpaman, nang lumingon si Zephyr Khan, ang baluktot na mukha ni Zhuanghu ay biglang naging mabangis. Bamuka ang kanyang bibig, at ang kanyang mga kamao, na may matinding lakas, ay pilit na tinamaan ang likod ni Zephyr Khan. Sneak attack. Walang hiya. How dare you? Siyang at ang iba ay unang nag-react at mabilis na sumugod, sinusubukang gumawa ng isang hakbang. Sa oras na ito, nakatalikod si Zephyr Khan. Sa oras na ito, nakatalikod si Zephyr Khan kay Zhuanghu. Kung siya ay tinamaan, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Nililigawan mo si kamatayan. Biglang lumingon si Zephyr Khan. Biglang kumislap ang mga mata niya na may intensyong pumatay. Buzz! Ang isang bahid ng lakas ng espada ay parang sirang buwan. Bigla itong lumabas sa katawan niya. Ang kanyang bilis ay parang isang mahabang palaso na umalis sa tali, na higit sa ordinaryong bilis. Hindi. Hindi inaasahan ni Zhuanghu na magiging ganoon kabilis ang reaksyon ni Zephyr Khan. Agad na sumalubong sa kanyang kamao ang nakakatakot na enerhiya ng sword. Buzz! Umaagos ang dugo. Kahit na ang totoong enerhiya sa kamao ni Zhuanghu ay sobrang siksik at kakilakilabot, napunit pa rin ito ng lakas ng sword ni Zephyr Khan. Ah! Sa kahabag-habag na sigaw ni Zhuanghu, nabali ang kanyang kamao. Gayunpaman, inilipat muli ni Zephyr Khan ang kanyang espada nang walang ekspresyon. Binigyan niya ng pagkakataon si Zhuanghu. Buzz! Nag-flash ang liwanag ng espada. Nagkaroon ng aura ng kamatayan. Agad siyang binalot nito. Ay hindi. Zephyr Khan. Natigilan ang lahat ng mga alagad, at ang ilan sa kanila ay napahiyaw sa takot. Ito ang disipulo ng Pride Peak. Papatayin ba talaga siya? Zephyr Khan. How dare you? Sa oras na ito, ang mukha ni Zhuanghu ay ganap na naglabas ng nakakatakot na dagandong. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Zephyr Khan na atakihin siya. Hindi ba siya natatakot sa kanyang pagkatao? Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Zephyr Khan na atakihin siya. Hindi ba siya natatakot sa kanyang pagkatao? Buzz! Napatay ang ilaw ng espada. Damn it! Sa takot sa kamatayan, sinubukan ni Zhuanghu na iwagayway ang kanyang kamao at sinaktan si Zephyr Khan ng malakas. Ang mga bahid ng siksik na totoong enerhiya na may nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ay gumalaw sa napakabilis na bilis. Sa harap ng mga ordinaryong tao, ang kakilakilabot na pag-atake na ito ay natural na nakakatakot, ngunit ito ay wala kay Zephyr Khan. Ang pagpapakita ng focus ng espada ay naging mas maginhawa. Ang lakas ng espada ay napakatalam kaya nabasag nito ang lakas ng kamao. Junior Brother Maxim Callahan, mukhang imposibleng hayaan mong patayin ng iyong disipulo ang kapwa niya disipulo. Kung tutuusin, pagsubok lang ito. Isang paos na boses ang unti-unting lumabas. Si Keith Owen mula sa Feather Peak ang nagsalita. Natatakot ako na hindi natin siya kailangang pigilan ngayon. Lumabas ang masasamang boses ni Ethan Klein. Kabanata 374. Nakatuon ang mga mata ng matatanda sa lugar na hindi kalayuan. Zephyr Khan. How dare you? Isang dagandong na nakakabasag ng lupa ang biglang narinig. Ang boses na ito ay puno ng hangarin sa labanan. Sa kanila,
Tila may isang Diyos digmaan na may walang katapusang banal na kapangyarihan na dahan-daang gumising at umuungal sa langit. Ang dagandong ay nagpaanginig sa lupa at napaungol ang langit. Sa kanila, ang hangin at kulog ay umuusbong. Kasabay nito, ang mga disipulo ng inner sect ay nagsimulang manginig sa hindi paniniwala. Sa di kalayuan, mabilis na sumugod ang isang grupo ng mga figure. Ang isa sa kanila ay nabalot ng walang katapusang kamahalan, tulad ng isang Diyos sa labanan. Ang matalim niyang mga mata ay mahigpit na nakalock kay Zephyr Khan. Ang siksik na pagbabago-bago ay nagdala ng isang nakakatakot na layunin ng pagpatay, na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Buzz. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zephyr Khan. Lumipad muli ang mahabang espada sa kanyang kamay. Hindi. Nang marinig ang dagandong, ang mukha ni Zhuanghu ay napuno ng labis na kaligayahan dahil nakilala niya ang may-ari ng boses. Ito ay ang kanyang senior brother, Chad Skylark. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas loob si Zephyr Khan na salakayin siya matapos marinig ang dagandong ni Chad Skylark. Buzz. Nawala ang liwanag ng espada. Ang dugo ay nag-transform sa isang haligi ng dugo na bumaril sa langit. Tahimik. Ang buong espasyo ay agad na naging solemna at tahimik. Ang kakilakilabot na katahimikan ay sapat na upang pigilan ang paghinga ng mga tao. Ang lahat ng mga disipulo ay tumingin kay Zephyr Khan na may mapurol na mga mata, na para silang nakatingin sa isang demonyo. Talaga bang pinatay niya si Zhuanghu? Saan siya nanggaling? Sa sandaling ito, ang mga matatanda sa Void ay medyo nabigla. Maxim Callahan. Ang galing mong disipulo. Unang sigaw ni Ethan Klein. Humph, napilitan siya, so what? Matalim na tiningnan ni Maxim Callahan si Zephyr Khan, ngunit malamig na tumingin kay Ethan Klein at sumigaw sa malalim na boses. Sa sandaling ito, gumawa siya ng isang sagot na dapat magkaroon ng isang master. Pinagtatanggol niya si Zephyr Khan. Ikaw. Sa oras na ito, ang mga matatanda at mataas na antas na opisyal ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang mga aksyon ni Zephyr Khan ay hindi mali o labis. Sa simula, ayaw siyang patayin ni Zephyr Khan. Sa kabaligtaran, patuloy na pinipilit ni Zhuanghu ang mga tao na gawin ito. Sa huli, sinasaktan pa niya ang mga tao sa likod niya. Masyadong malayo ito. Kung hindi na muling kumilos si Zephyr Khan, magiging abnormal ito. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ni Zhuanghu ay medyo nakakahiya. Isa siyang alagad ng Pride Peak. Kung siya ay pinatay, kung gayon ito ay tila isang hamon laban sa elder ng Pride Peak, ang Sect Master, si Yuanzi. Ang bagay na ito. Pwedeng isantabi muna. Natatakot ako na baka lalo pang mahirapan ang mga nasa likod. Nagbago ang magandang mukha ni Elder Lucia Pearson nang magsalita siya sa seryosong tono. Gaya ng inaasahan, isang dagandong na nakakabasag ng lupa ang nagmula sa langit. Ang grupo ng mga tao ay kasing bilis ng kidlat. Kumaway ang battle robe, at ang totoong enerhiya sa kanilang katawan ay halos sumugod sa langit. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng Pride Peak. Ang pinuno ay puno ng layunin ng labanan at nakalock kay Zephyr Khan na parang isang Diyos ng digmaan. Ito ay ang Panginoon ng Pride Peak, Chad Skylark. Kung ikukumpara sa mga bagong na-promote na inner disciples, napakalakas ni Chad Skylark. Siya ay hindi lamang isang bihasang disipulo ng Pride Peak, ngunit siya ay isang makapangyarihang pag-iral na dumaan sa lahat ng mga disipulo ng iba pang mga taluktok. Kabanata 375. Zephyr Khan, ang lakas ng loob mong pumatay ng isang alagad ng ating Pride Peak. How dare you? Umungol si Chad Skylark. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagpatay na layunin, na direktang pinigilan si Zephyr Khan. Sa kanyang katayuan, talagang pinili niyang sugpuin si Zephyr Khan sa kanyang kahangahangang paraan at nagdala pa ng nakakatakot na hangarin sa pagpatay. Ang poster na ito ay malinaw na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng pananakot sa mahihina. Klang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr Khan nang maramdaman niyang nakalock sa kanya ang aura ni Chad Skylark. Kahit na naiwasan niya ang pag-atake ni Chad Skylark sa Tower of Primordial Energy, nasa tore pa rin ito. Kahit si Chad Skylark ay hindi maglakas loob na gamitin ang kanyang buong lakas.
Sa karamihan, maaari lamang niyang gamitin ang 10 hanggang 20% ng kanyang lakas. Sa oras na ito, iba na talaga ang aura ni Chad Skylark kumpara noon. Kahit na ang espasyo ay halatang pinigilan, at ang space ay nagsimulang umikot. Bang! Ginalaw-galaw niyang ang kanyang katawan at pinilit na lumapit sa tabi ni Zephyr Khan para labanan ang pressure sa kanya. Humph! Napakalakas ni Chad Skylark na kahit ang pinakamamahal mong disipulo ay hindi siya kayang labanan. Sabi ni Ethan Klein kay Maxim Callahan sa malungkot na boses, ngunit ang tono niya ay halatang natutuwa siya rito. Obviously, gusto niyang makita ang ganoong sitwasyon. Buzz. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa pang magandang figure ang lumitaw sa harap ni Zephyr Khan. Pagkatapos ay tumayo siya sa gilid ni Zephyr Khan, sinusubukang tulungan siya. Nagulat si Zephyr Khan nang makita ang figurang ito. Hindi niya inaasahan na ito ay si Erin Rhodes. Pinili din niyang tulungan si Zephyr Khan sa kritikal na sandaling ito. Sa pakiramdam na nabawasan ng husto ang pressure sa kanyang katawan, hindi napigilan ni Zephyr Khan na matouch. Sa pagtingin kina Erin Rhodes at Yang, labis siyang naantig. Ang babaeng ito. Sa pagtingin kay Erin Rhodes, bahagyang gumalaw ang magandang mukha ni Elder Lucia Pearson, at pagkatapos ay tumingin siya kay Zephyr Khan ng kakaiba, na parang may iniisip siya. Nang makitang kumilos na si Erin Rhodes, ayaw nang magsalita ni Ethan Klein. Nagkaroon siya ng sama ng loob kay Maxim Callahan, ngunit ayaw niyang masaktan si Elder Lucia Pearson. Siya ay isang baliw na babae. Umalis ka sa daan ko. Nang wala pang 100 metro ang layo nila kay Zephyr Khan, nakakilos na si Chad Skylark. Puno ng galit ang mukha niya habang winawagayway ang kamay. Boom! Ang kanyang pag-atake ay pambihirang mabangis. Sina Yang at Erin Rhodes ay pinalipad sa isang iglap. Damn it! Galit na galit si Zephyr Khan sa ugali ni Chad Skylark. Nagkidlat sa kanyang katawan. Sa oras na ito, nagkaroon siya ng salpok na gamitin ang lightning spear. Kaluskos. Habang kumikidlat, tumaas ang aura ni Zephyr Khan. Kidlat. Ito ba ang lihim na kasanayan na ginagawa niya? Sa pagtingin kay Zephyr Khan, ang mga matatanda ay naantig. Zephyr Khan, lumuhod ka. How dare you kill a disciple of our Pride Peak? Kahit na ang master mo ay si Maxim Callahan, hindi ka niya mapoprotektahan. Mamamatay ka. Lumuhod ka. Nanginginig ang palad ni Chad Skylark, at ang layo ng 12-12 metro ay gumalaw sa isang iglap. Ang momentum ay parang dragon o tigre. Ang kamay na iyon, tulad ng isang walang kapantay na bundok, ay agad na pinigilan ang kawalan, gumawa ng mga kaluskos na tunog at paikot-ikot. Ang pamagat ng Overlord ay tumiyupad sa reputasyon nito.